Purihin po ang Panginoon. Isang mapagpalang linggo po ng hapon sa inyong muli. Purihin po ang Panginoon sa inyong mga buhay na nakita ko na po ang mga icons ng mga naka-join sa atin sa hapon ito. Mamaya na lamang po babanggitin kung sino-sino po kayo. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Pasensya po sa aking boses. Galing po sa trangkaso. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay mag-aral ng ating paksa po ngayon ay ang nagagawa ng panalangin ng matuwid. Ulitin ko po, nagagawa ng panalangin ng matuwid. Purihin po ang Panginoon. Ang ating pong teksto ay matatagpuan po natin sa Aklat ng Santiago, chapter 5, 15 and 16 lamang po ang ating teksto. 5, 15 and 16 lamang. Purihin po ang Panginoon. Ang sabi po sa 15, at pagagalingin ang may sakit dahil sa panalangin, may pananampalataya. Ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya'y nagkasala. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Amen? Yun nga po ang ating pag-uusapan, yung magagawa o nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Tayo po ay manalangin. Banal at dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, Panginoon, na kami ay nagpapasalamat sa hapong ito na muli mo kaming itinako sa aming gawain ng Bible Study Online. Ganon din po, Panginoon, sa aming YouTube channel na ito nga po, Panginoon, ay maririnig, mapapanood at maabot ang mga malalayo, Panginoon. Sa lahat po ng naabot ay makakaunawa at makababatid ng magagawa ng panalangin ng taong matuwid. Salamat po, Panginoon. Patuloy ko pong itinataas sa iyo ang lahat po ng naaabot, manonood, mag-review later. Ganon din po, Panginoon, ang pamilya po ng Milarpis family sa pangunguna po ni Nanay Belia Pangilinan Milarpis at ang kanyang mga anak, mga apo, mga manugang at mga kaanak po, Panginoon, ng mga taga San Miguel, Bulacan. Dalangin ko, O Diyos, na sila nga po, Panginoon, ay iyong pagpalain sa kanilang pakikinig, iyong pagpalain sa kanilang pagsusubaybay ng iyong salita, Panginoon, na aming patuloy pong pinag-aaralan, patuloy po naming isinasagawa sa aming Bible Study Online. Patuloy ka nga po, Panginoon, na mangusap sa bawat isa sa amin na sumusubaybay ng programang ito. At pagpalain mo po ang mga makakapanood at nanonood at mag-review later. Ganon din po, itinataas ko rin po sa iyo, Panginoon. Ang mga late viewer, ang hipuin mo rin po, Panginoon, at pagpalain. Salamat po, Panginoon, ang papuri at pagsamba, pagluwalhati ay sa iyo magpakailanman. Ito po ang sama namin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Sabi po ni Santiago, kinikilala ni Apostol Santiago na maaaring ang pagkakasakit ay isang sanhi ng kasalanan. Sa makatuwid, kapag ang sakit ay dumating, kinakailangang siyasatin ng may sakit ang kanyang sarili sa harap ng Panginoon sa pananalangin upang mabatid kung ang pagkakasakit ay sanhi ng personal na kasalanan. Ang salitang kung ay nagpapalinaw na ang pagkakasakit ay hindi palaging sanhi ng personal na kasalanan. Ang mabisang panalangin ay dapat inihandog sa pananampalataya
upang makapagaling ang may sakit. Ang Panginoon ang magbibigay ng pananampalataya ng naayon sa kanyang kalooban. Purihin po ang Panginoon. Napaksala po natin nung nakaraan ang pinagmumulan po, maaaring pinagmumulan ng karamdaman ay maaaring ito ay personal na kasalanan. At pangalawa, maaaring ito ay pagsubok na gawa po ng ni Satanas, at dito nga po ay maaring dumating yung pagkakasakit kung tayo po ay susubukin ni Satanas katulad ng ginawa niya kay Job. Ano po? Yun po, dalawa po ang pinagagalingan. Pero, sabi po ng Apostol Santiago, kaya nga po maaring ang pagkakasakit. Kaya nga po sabi niya, maaari, hindi naman niya sinabing definite na ang pagkakasakit ay isang sanhi ng kasalanan. Kasi nga po, dalawa ang pwedeng pagmulan ng pagkakasakit ng tao. Pag tayo po ay may nararamdaman, siyasatin po natin ang ating puso. Siyasatin po natin yung ating espiritu, kung ano po yung ating nagawang pagkukulang sa Diyos. Maaring ito po ang sanhi ng ating pagkakasakit. Purihin po ang Panginoon. Meron pong, actually, 2 po ito, kaya lang masyado tayong mahahabaan. Baka hindi ko rin po maibigay lahat kung aabutin po tayo ng oras. Pero ang naihanda ko po ay 14. 14 na ang pananalangin ng matuwid ay 12 po ito, pero kung saan po tayo abutin at oras na, ipuputulin ko na lamang po. Purihin po ang Panginoon. Ang panalangin ng matuwid ay, number 1, naglalapit sa kanila sa Diyos. Amen. Tayo ay inilalapit ng ating panalangin sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil nga riyan, sabi po sa Hebreo chapter 27:25, dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Yun nga po, ang Panginoong Hesukristo ang siyang naglalapit sa atin sa Diyos Amang makapangyarihan. Ayun nga po, ang panalangin ng matuwid ang siyang maglalapit sa atin sa Panginoon upang tayo ay mailapit sa ating Panginoong Diyos Amang makapangyarihan. Amen. Number 2, ang panalangin ng matuwid ay nagbubukas ng daan sa isang buhay na puspos ng Espiritu. Purihin po ang Panginoon. Sabi po sa Gawa 4:31, pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang pinagtitipunan nila, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Amen. Ito po ay ang pananalangin ng matuwid ay nagbubukas o nag-aanyaya ng Espiritu Santo na pumasok sa mga taong pinagkakalooban ng Espiritu Santo. Yun nga po, yung nagbubukas ng daan sa isang buhay na puspos ng Espiritu Santo. Kaya nga po yung ang mga alagad po, nung ang Panginoong Hesukristo ay umakyat na. Kasi nga po, sabi ng Panginoon, pag alis niya, iiwanan niya sa atin yung kanyang gabay, ang Santo Espiritu na siyang lulukob sa bawat isa sa atin na iniwanan ng Panginoon ng siya ay bumalik sa langit. At yun nga po, ang lahat po ng nananalig sa Panginoong Hesukristo ay napuspos ng banal na Espiritu Santo. Kaya nga po, yung mga apostol, nung sila po ay nananalangin, sila po ay napuspos ng Espiritu Santo. Amen? Kaya nga po, ang panalangin ng matuwid, pag ikaw ay nasa matuwid, ang puspos ng Espiritu
ay sumasa kanila sa lahat po ng nananalangin at may pananampalataya sa Panginoon. Amen? Number 3, ang panalangin ng matuwid ay magbibigay ng kapangyarihan para sa ministeryo. Purihin po ang Panginoon. Sa Aklat ng Gawa, basahin po natin, Aklat ng Gawa, chapter 1, verse 8. And sabi po, hallelujah. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Hallelujah. Yun nga po ang magbibigay ng kapangyarihan para sa ministeryo. Yung kaya tayo po, pagka napuspos po tayo ng Espiritu Santo at tayo ay nasa matuwid na kalagayan, tayo ay makapagbibigay ng kapangyarihan, makapag-share. Sabi nga po doon, kaya nga po sinabi po doon, kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Kaya tayo po ay isang magiging sandata o magiging alagad ng Diyos para makaabot sa mga iglesia, sa mga ministeryo. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Number 4, ang pananalangin ng matuwid ay magbibigay malasakit sa kapwa. Amen. Pag ikaw nga po ay nananalangin, ikaw nga po ay malapit sa Diyos, ikaw nga ay nagkakaroon ng malasakit sa kapwa. Yung ikaw ay aantigin ng iyong damdamin para ikaw ay magkaroon ng malasakit sa kapwa. Purihin po ang Panginoon. Sabi po sa pangalawang Korinto chapter 8 verse 16 to 19. Sabi po, nagpapasalamat ako sa Diyos, sabi po ni Apostol Pablo, dahil sa pagmamalasakit ni Tito sa inyo, tulad din ng pagmamalasakit ko. Amen? Tingnan po, dahil nga po sila ay meron ng kapuspusan ng Espiritu Santo at sila ay nasa matuwid na pamumuhay, sila nga po ay nagkaroon na ng malasakit katulad ni Tito at katulad ni Apostol Pablo. Hindi lamang niya pinairugan ang aking pakiusap, kundi sa kagustuhang makatulong sa inyo. Nagpresenta pang siya na ang pupunta riyan. Pinasama ko sa kanya ang kapatid na kakilala sa lahat ng iglesia dahil sa kanyang pangangaral ng mabuting balita. Hindi lamang yan. Siya hinirang ng mga iglesia upang maglakbay na kasama namin at tulungan kami sa pangangasiwa na sa gawaing ito. Amen? Nagkaroon po si Tito ng pagmamalasakit sa iglesia para makatulong po sa pagmiministeryo ni Apostol Pablo. Naalala ko po ang Church of Praise Paumbong kay Pastora Aileen Malumbas, ay marami na po siyang mga worker ngayon. Kundi po ako nagkakamali, ay nasa 6 na po yung kanyang nakikita kong naggagawain sa prayer devotion na kanilang ginagawa every Tuesday, Wednesday, and Thursday at 8 p.m. Ito nga rin po ay nasa online, virtual platform po yung ginagamit. Purihin po ang Panginoon. Yun po ay kasi nga po ay nagkakaroon ng malasakit. Hindi po dapat lang ang pastor ang lagi lang ang kumikilos, kundi gagamitin ang mga diakono, ang mga manggagawa o mga miyembro
para kumilos sa ikalalaganap ng salita ng Diyos. Kasi nga po, ito ay isang malasakit. Naalala ko po, yung pong ito pong ginagawa namin ay malasakit namin sa inyo. Wala po kaming inaantay na kabayaran. Pinapaalala ko po sa inyo. Pero kung kayo po ay nangangako, dapat naman nyo pong gawin. Huwag po kayong mangangako na hindi ninyo tutuparin. Kayo po ang magdadala nun. Kami po ay hindi nangihingi, pero kung kayo ay nangangako, ipagkaloob niyo po para hindi po kayo magkasala. Amen? Kasi po, ito po, kaya ko po nabuksan to, ito po ay malasakit para sa inyo, para sa kaalaman ng marami. Hindi po ito naghihintay ng kabayaran. Pero kung kayo po, okay po, magpe-pledge po kayo, tutulong po kayo, mangangako po kayo, hindi po namin tatanggihan. Ibigay niyo po, pero huwag niyo pong hindi gagawin. Kayo po ang magdadala niyan, hindi po kami. Kung maaari, huwag na po kayong mangangako. Kasalanan po yun. Amen. Hallelujah. Number 5. Ang panalangin ng matuwid ay magpapatatag sa tulong ng Espiritu Santo. Amen. Sa Judas chapter 1 verse 20 and 21, sabi po, ngunit magpakatatag kayo, mga minamahal, sa inyong napakabanal na pananampalataya. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay sa ating Panginoong Jesucristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang pagkahabag ninyo. Purihin po ang Panginoon. Iyon po ay magpapakatatag sa tulong ng Espiritu Santo. Kaya nga po, yung panalangin natin, kung tayo po ay nasa matuwid na kalagayan at tayo ay nananalangin, tayo ay magkakaroon ng katatagan ng ating pananampalataya sa tulong ng Espiritu Santo. Amen. Number 6, ang panalangin ng matuwid ay kakayahang umunawa sa inilaan ni Jesucristo. Amen. Sabi po sa Efeso, basahin po natin ang Efeso. Hallelujah. Efeso chapter 1, 16 and 18. Ang sabi po, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking panalangin. Sa Apostol Pablo po magsabi nito. At hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Amen? Iyon po ang kakayahan umunawa sa inalaan ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga po yung panalangin ni Apostol Pablo ay ipinalangin na tayo upang magkaroon po tayo ng kaunawaan, ng pagkaintindi ng mga biyayang inilaan ng ating Panginoong Jesucristo. Number 7, ang panalangin ng matuwid ay katulong laban kay Satanas. Amen. Kalaban po natin ay ang diablo o tinatawag natin na Satanas. Ito po yung Satanas, the name Satanas is not the real name. Nilagyan lamang po ng pangalan na Satanas, pero po ang kalaban po natin talaga
yung masamang espiritu. Espiritu kasi, the fallen angel po kasi ito eh. Espiritu din po siya. Nilagyan lamang po ng pangalang Satanas sa Bible. Amen? Para meron po, kasi po, pag lagi natin sinasabi lang na ganon-ganon, eh, lagyan na natin ng pangalan. Kaya nga, nasabi po sa Ephesians chapter 6, verse 12 to 13, sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Amen? Hukbong, tingnan po, hukbong espiritual. Masamang espiritu nga po yun eh. Kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon. At pagkatapos ng inyong pakikipaglaban, ay matatag pa rin kayong nakatayo. Amen? Iyon po ang panalangin ng matuwid ay nagkakaroon po ng katulong laban sa masasamang espiritu. O, sabihin natin kay Satanas, para madaling intindihan. Pag sinabi po kasi natin Satanas, alam natin yung demonyo. Amen. Tama po yun. Amen. Number 8. Titingnan natin kung kakasap po yun ang 14. Nasa 8 pa lang po tayo. Purihin po ang Panginoon. Ang panalangin ng matuwid ay naglilinaw ng kalooban ng Diyos. Amen. Sabi po sa awit 32. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Awit 32. Basahin po natin ang awit 32 verse 6 to 8. Sabi po, ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin upang bumuksuman ang malaking bahay, di sila abutin. Kublihan ko'y ikaw ang sasagip kung nababagabang. Aking aawitin ang pagkalinga at iyong pagliligtas. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hanggang 8 daw po. Ang 8 nasabi, ang sabi ni Yahweh, aking ituturo ang iyong daraanan at ako ang sa iyo'y magbibigay payo, kita'y tuturuan. Amen. Sabi po doon, naglilinaw ng kalooban ng Diyos. Amen? Binibigyan niya po tayo ng kalinawan tungkol sa kalooban ng Diyos. Kaya nga po sabi po doon sa 8, aking ituturo ang iyong daraanan, ako ang sa iyo'y magbibigay payo, kita'y tuturuan. Amen. Hallelujah. Number 9, para makuha po natin lahat. Meron pa po tayong 10 minutes sa ating 30 minutes na pag-aaral ng salita ng Diyos. Number 9, ang panalangin ng matuwid ay nagdadala ng pakikipagniig sa Diyos. Amen. John 7:37. Sa huli at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesucristo at malakas na sinabi, ang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Mula sa puso na nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Amen? Nagdadala sa pakikipagniig sa Diyos. Tayo po ay mapapalapit sa Diyos. Sabi nga po doon, ang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Mula sa puso na nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Amen? Ang tubig po rito representing the Word of God. Amen? Pag tayo po ay lumalapit sa Kanya, tayo po ay parang nabigyan ng tubig, yun nga po yung kaligtasan, nagbibigay ng buhay. Amen. Hallelujah. Hindi na po tayo muling mauuhaw. Amen.
Number 10, ang panalangin ng matuwid ay nagdadala sa kanila ng biyaya, kahabagan, at kapayapaan. Amen. Philippians chapter 4:16. Hallelujah. Sabi po, Philippians 4:16 to 17. Philippians 4:6-7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang hindi malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Heso Kristo. Amen? Magdadala sa kanila ng biyaya, kahabagan at kapayapaan. Kaya nga po doon, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hinihingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Amen? Purihin po ang Panginoon. Number 11. Madadali din po natin. Ang sabi po, ang panalangin ng matuwid ay nagdadala sa mga kasalanan tungo kay Heso Kristo. Amen. Sa talata 20 ng aklat din ng Santiago. Ito ang tandaan ninyo. Santiago chapter 5 verse 15 to 16 yung ating teksto, pero ito po yung verse 20 naman ng Santiago verse 5, chapter 5. Ito ang tandaan ninyo. Ang sino mang nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagligtas sa kaluluwa nito sa kamatayan at sa gayoy napawi ang maraming kasalanan. Amen. Hallelujah. Magdadala sa mga kasalanan tungkol kay Kristo. Kaya nga po, ang isang taong matuwid, panalangin niya ay makapag-save ng makasalanan. Marami siyang madadalang makasalanan para sa Diyos. Magkaroon po sila din ng buhay na walang hanggan. Amen? Nagiging daluyan ng pagpapala yung mga taong matuwid na nananalangin para sa mga makasalanan. Amen? Purihin po ang Panginoon. Umpisahan nyo na po. Yung po alam nyo na may, lalo na pag hindi natin kasundo o hindi natin kabati, ipanalangin po ninyo. Ipanalangin po ninyo. Para siya po ay makalinawan ng kanyang isip, makilala niya ang Panginoon. Hindi niya po alam na siya ay pinapanalangin, pero gagawin niya po yun. Dahil kayo po ang mapagpapala nito. Kaya po sabi po ito ang tandaan ninyo, ang sino mang nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagligtas ng kaluluwa nito sa kamatayan. Amen. Hallelujah. Mas mainam po yung ikaw yung nagliligtas kaysa ikaw ang inililigtas. Amen. Hallelujah. Number 10. Ang panalangin ng matuwid ay nagdadala ng kagalingan. Isa po doon sa ating binasang talata 15, ang sabi po, at pagagalingin ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Ang taong matuwid ay matindi ang kanyang pananampalataya. Kaya nga po pag ang isang taong matuwid at matindi ang kanyang pananampalataya, yung kanyang panalangin ay makapagpapagaling sa mayroong karamdaman. Sabi nga po din, at pagagalangin ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya, ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung sila'y nagkasala. Yun nga po, sabi po, ipapanalangin natin, ipag-pray po din natin na sila ay patawarin ng Panginoon. Ay, matatapos na po. Number 13, nagdadala ng kalayaan mula sa kaguluhan. Amen. Ang panalangin ng matuwid ay nagdadala ng kalayaan mula sa kaguluhan. Maaalis tayo sa
magulong pamumuhay. 34 ng awit, verse 4 to 7. Ang sabi po, ang aking dalangin dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat dinabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukot. Amen. Nagdadala ng kalayaan mula sa kaguluhan. Maililigtas ka sa kaguluhan at kagulumihanan ng ating buhay. Amen. And the last, purihin po ang Panginoon, inabot pa po rin ng oras. Talagang mabuti ang Panginoon. Ang sabi po, ang panalangin ng matuwid ay nagluluwalhati sa Diyos. Ito pa ba naman ang hindi natin isasama? Ang magluluwalhati sa Diyos. Sabi po sa awit 100. Amen. Hallelujah. Buong awit 100, 5 verses lamang po ito, kaya atin na pong bawasahin. Awit chapter 100, verse 1 to 5. Amen. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa, si Yahweh ay papurihan, paglingkurang siyang pusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hindi ko na po iisa-isahin yung 14 na mga panalangin ng matuwid na at least alam ko naman ay nasa ulo na po ninyo. Kaya kung hindi nyo po gusto nyo pong i-record, panoorin nyo po ulit yung video natin na ito. Masusundan nyo po at susulat nyo po bawat isa. 20 po ito, kaya lang nakita ko hindi aabot sa oras natin. Kaya nyo po, eksakto lamang po tayo medyo oras, pero hindi pa po nababasa ang conclusion. Kaya basahin na po natin para hindi po lumawak yung aking overtime. Isang kaalaman at kaunawaan sa atin ang mahalagang dahilan kung bakit ang kagalingan ay madalas na hindi nasusumpungan ay dahil sa hindi pagtatapat ng ating kasalanan sa Diyos at sa ating kapwa. Amen. Ang maalab na panalangin para sa isa't isa ay dapat gawin at idulog sa Diyos. Ang kasalanan ay humahadlang sa mga pananalangin ng mga mananampalataya at humaharang sa Diyos. Humaharang sa pagpapahayag ng kapangyarihan ng pagpapagaling ng Diyos sa kalipunan. Maaring hindi palaging mapapagaling ang mga tao. Gayunman, ang iglesia ay dapat magpatuloy na hanapin ang kapangyarihan ng pagpapagaling ng kaharian dahil sa kahabagan sa may sakit sa pamamagitan ng panalangin at kalwalatian ni Jesucristo. Kaya nga po yung sabi ko po, kami po ay patuloy na nanalangin sa may mga magkaramdaman. Bagamat hindi pa po namin nakikita yung sila ay gumagaling. Pero handun pa rin. Kaya nga sabi po dito, maaring hindi palaging mapapagaling ang mga tao. Gayunman, ang iglesia ay dapat magpatuloy na hanapin ang kapangyarihan ng pagpapagaling ng kaharian dahil sa kahabagan sa may sakit sa pamamagitan ng panalangin at kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Kaya po kami ay hindi po tumitigil sa pananalangin sa lahat po ng may mga karamdaman. And most of all, ang sabi nga po doon, kaya daw po ang kapangyarihan ng Diyos ay di dumadaloy sa mga tao ay dahil nababarahan ng ating kasalanan.
Meron po isang kwento ron, yung sabi po ng isang driver, hindi raw niya mapaandar ang kanyang sasakyan. Lumapit yung nakakaalam, buksan mo ang iyong battery. Nung buksan niya ang kanyang battery, nakita niya yung omido. Doon sa connector ng battery, punong-puno po ng omido. Ayan, kaya hindi makapag-start ang iyong makina. Walang kuryenteng papasok kasi nga po napalibutan ng omido yung connector ng battery, yung wire na nakakonekta sa battery, nakokonekta sa starter, nakokonekta sa makina para mag-start. So, ang ginawa, kumuha ka ng coke, binuhusan po nila ng coke. At yun po ay nawala yung omido, tsaka po ginasgas, tapos in-start. Suwabing-suwabe po ang start. Ganun po, yung ating, kung tayo po ay punong-puno ng kasalanan, hindi po magpe-penetrate yung kapangyarihan ng Diyos sa ating mga karamdaman dahil nga po doon sa ating kasalanan. Literal, kailangan po ba natin ng coke? Hindi po. Kasi po pag meron po may sakit, merong royal, may coke, may meron pong, ganun po yung may sakit Yung may sakit nilalagay ng prutas, merong royal, may soft drinks. Hindi po. Hindi po natin na kailangan ng coke para po tayo ay gumaling. Kailangan po natin linisin yung ating kasalanan. Purihin po ang Panginoon. At panalangin sa Diyos. At ang kapangyarihan po ay dadaloy. Mawawala po yung hadlang. Kung wala na po yung hadlang, ang kapangyarihan ay dadaloy. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Banal at dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, Panginoon, na nagkukulang kami madalas sa lahat ng mga kalooban mo, sa lahat ng mga ginawa mo, at sa lahat ng layunin mo, Panginoon. Ito nga po, Panginoon, ay aming hinihingi ng tawad. Sa lahat po ng pagkakataon kami ay nagiging marahas, nagiging matigas ang ulo, matigas ang damdamin, na ayaw sumuko at humingi at mapahinuhod at humingi ng tawad. Lord, sa pagkakataong ito, hayaan niyo po, Panginoon, na kami ay humingi ng tawad at patawarin niya po kami, Panginoon, sa lahat po ng aming mga nagawa, nasambit at naisip na hindi ayon sa iyong kalooban. At patuloy po namin ipinagpapasalamat sa iyo ang iyong paalala na tunay nga po, Panginoon, na maaaring ang pagkakasakit namin ay dulot ng aming personal na kasalanan. At ito nga po, Panginoon, ay iyong pawiin sa oras na ito upang kami nga po, Panginoon, ay maging matuwid sa iyong harapan at maging karapat-dapat sa iyong kaluwalhatian. Salamat po, Panginoon. Ang papurit, pagsamba, pagluwalhati ay sa iyo magpakailanman. Ito po ang sama namin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah.